salitang Tubataha ay galing sa wika ng mga samal ng Mindanao na ang ibig sabihin, lupang lumulubog at lumilitaw kasabay ng alon. Makalipas ang halos 2 araw sa laot, sa wakas, nakakita rin kami ng kapirasong buhangin. Pero nang lapitan namin ito, hindi tao, kundi libo-libong ibon ang sumalubong sa amin. Bagamat ang Tubataha Reef, kilala siya doon sa yaman sa ilalim ng karagatan. Importante rin dito sa Tubataha yung mga patsi-patsi ng buhangin na pinamamahayan ng mga ibon, katulad nitong bird island na ito. Ang sabi nila, ang mga ibon kasi ay barometer or indicator kung gaano kabuhay or kalusog or kayaman ang tubig sa ilalim. So, isipin nyo, ang islang ito ay parang salamin kung ano ang nasa ilalim. Isda at mga lamang dagat ang pagkain ng mga ibon. Pag mas mayaman sa isda ang karagatan, siguradong mas marami ring ibon na maaakit ito. Ang islang ito ay patunay na sadyang mayaman pa ngang talaga ang dagat sa Tubataha. Oh my God! May pagi! Oh my God! Yun yung nakita natin kagabi! Na pagi! Oh, may turtle doon eh! Ayun pa, dalawa! Mahigit 100 uri ng ibon ang matatagpuan sa Tubataha. Bagamat nananabik na kaming makatapak sa buhangin, bawal tumapak sa islang ito para maprotektahan ng mga ibon at mapanatili ang likas nitong ganda. Makalipas ang ilang minuto, isa pang kapiraso ng lupa ang aming natanaw. Ito ang ranger station ng Tubataha. Dati kasi, maraming illegal fishermen na pumapasok sa Tubataha. So people started to come here. At ang masama, dahil malaki ang gastos sa pagpunta nila dito, kailangan bawiin nila yung kanilang kapital. So they would use cyanide and dynamite. Mayroon pang mga foreigners. Oo, may Taiwanese. Kaya noong 1988, idiniklarang National Marine Park ang Tubataha. Kinilala rin itong UNESCO World Heritage Site. Bawal mangisda at pumasok sa Tubatahan ng walang pahintulot. At sila ang 8 kawani mula sa militar at lokal na pamahalaan na naatasang magbantay at magpatrolya sa malawak na Tubataha. Okay. So ito yung radar nila dito sa ranger station. Yan, kung nakikita niyo yung parang pink na parang triangle na dotted line, yan yung binabantayan ng ranger station. Yan yung ipinagbabawal na mangisda, pumasok doon sa loob yung mga tao. Kasi ito yung tinatawag na protected area. O tapos, pag inano nyo na to, okay pa yan. Ang problema nila pag pumasok siya sa loob. Hahabulin nyo na yon. Meron pa kayong mga baril dito? Meron, ma'am. Meron. Hindi biro ang tumira sa gitna ng laot. Tubig ang pinakamalaki nilang problema. Ito yung ginagamit namin na fresh water. So ito, akala ninyo, galing siya sa ilalim ng lupa. Hindi po ito groundwater na parang bomba. Ito ay galing sa tubig ulan. Makikita ninyo dito, yung alulog nila dito. Dire-diretso yan. Bababayan sa isang tangki doon sa ilalim. Tapos hihigupin siya paakyat dito. Paano po pag hindi umuulan? Bali, tipid na yung kuwan namin tubig, ma'am. Lalo sa kumisan. Hanggang punas-punas na lang kami. Patay kang bata ka. Isa sa mga rangers ng Tubataha ay ang dating mangingisda na si Noel Vallena. Taga-Isla Cagayancillo si Noel, isang maliit na munisipalidad na nakakasakop sa Tubataha. Dati-rati raw, sagana sila sa kita dahil sa Tubataha sila nangingisda. Nung sinabi po nila na bawal na daw mangisda sa Tubataha, ano pong naramdaman ng mga tao? Ay, ma'am, ay sobrang lungkot talaga. Kasi
Ito lang sa Gansilyo, talagang mahirap mga tao doon eh. Mahirap ang buhay. Oo, at saka yung isda lang ang hanap buhay. Tapos biglang... Biglang pinagbawal dito. Pero ayon sa gobyerno at mga NGOs, tubatahan na lamang ang natitirang santuaryo ng mga isda. Kung hindi nila ipagbabawal ang pangingisda dito, tiyak mawawalan ng binhi ang karagatan. Ano ba ang gusto ninyo? Makahuli kayo ng sangkatutak na isda sa loob ng isang araw o makahuli kayo ng sapat na dami ng isda sa mahabang panahon? Ang mga taong dating nangingisda sa Tubataha, siya na ngayong tanod ng dagat. Dahil dito, lalong dumami ang binhi at unti-unti nang nanunumbalik sa dati ang mga karagatan sa Palawan. Pero ilang ulit mang ipagbawal ng batas, meron pa ring nangangahas na mangisda sa Tubataha. So, yung isang ganitong jumbo, para mapuno ninyo, ilang araw? Kung doon ito sa Bata-Bataha, tanghali to, wala na ito. Daming isda doon. Ilang oras lang? Oo. Pero pag dito po sa Karaniwan, Ay, 1 linggo mo rin ito mapuno. 1 linggo bago. Katuwiran ni namang Arturo, hindi raw nila alam na protected area na ang Tubataha. Pero ilang beses man silang mga tuwiran, ikinulong pa rin sila at pinagmulta. 10,000 piso kada mangingisda at kumpiskado pa ang kanilang bangka. Ay kung mahuli man nila yung doon, bigyan na lang nila ba ng penalty nga, huwag na kayong umulit papunta rito. Ngayon, kaya kukunin pa ng bangka mo, magbabayad ka pa, kukulungin pa ang tao. Hindi, ayaw ko rin ng kung sa akin lang. Parang masyadong mabigat. Oo, mabigat talaga. Katulad sa akin, isang tuka lang, makukulan ako ng isang bangkay. Wala na ako paghahanap buhayan. Aminado ang gobyerno na mabigat ang parusa sa mga lalabag sa patakaran sa Tubataha. Pero mabigat man ang batas, dapat itong sundin. Nakakalungkot din, mahirap po din na ikukulong mo sila, yung mga anak nila, paano na. But, otherwise no one will respect regulation, di ba? So kahit mahirap, somebody has to do it. It has to be done. Tao o hayop, alin nga ba ang mas mahalaga? Ilang beses ko nang narinig ang debating ito, pero hindi naman ito usapin ng ano ang mas matimbang. Kung matututo ang tao na kumuha lamang ng sapat sa kanyang pangangailangan, malayang mabubuhay sa mundo ang hayop at ang tao.